Hello po, I'm Chef Ernesto Solomon. I'm here ng God Bulacan. So, from Bukawi po talaga ako. Aha. So, dito lang po naging pangasawa, napangasawa Kapag-asawa? ko. Yes po. Napangasawa ko is tiga dito sa Angat. Ikaw inuwi. Ako po yung inuwi. So, yun. Nagko-cruise ship ako before. Then, nag-decide kami magpakasal. Since 2014, nag-start na tong business namin. So, kahit po nasa ibang bansa ako, I see. nag-working naman to. Chef Ernesto, ano mo, nickname mo? John. 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 Chef John, ano ipapakita natin ngayon? So, today po, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng Nutriban. Yun. So, nandun po sa likod yung ating production area kung saan makikita nyo po kung paano siya ginagawa. Okay. So, Puntahan natin. puntahan po natin. Sige pa. Tara. So, sinuot nyo na, sir, yung... Hindi, ayos na po. Nakamedyas naman So, ako. Ang gundo naman. ito po yung ating production area. Ganda ng production area. So, yan. Ito po, yung mga machine natin, utensils, Wow. then oven natin, may proofer din po tayo. So, ito po. Papakita ko po sa inyo today kung paano gumawa ng Nutriban. Yes, chef. So, ito po yung mga ingredients natin. Ganun ba pag galing sa mga bigating mga... Ay, hindi naman po. Kailangan lang po talaga, nasanay din po sa mga WOPEX. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ipapakita ni Chef John ngayon yung paggawa ng Nutriban na gamit yung mga flours galing sa Kayumanggi. Ayan. So, gagamitin natin yung 4 na flour nila. Bali, 5 po siya. 5. Opo. Moringa. Ito ay banana. Munggo. Kalabasa and kamote. Yes. Ayan. Let's start na po. Apa. So, gamit po ang ating mixing bowl. Pro na pro yung demo natin ngayon. So, pagsama-samahin lang po natin lahat ng ingredients. Ito naman, chef. Ano Yes yan? po. Dry ingredients. Flour po. Flour talaga to. Okay. Yes po. So, dalawang klase po ng flour yung ginagamit ko dito para mas gluten po yung dough natin. Then, lagay natin yung sugar. Then, add natin yung milk. Then, yung pinagsama-sama natin organic flour. Ito po yung ating anti-amag. May ganon. Opo. So, para mas mapatagal pa po niya yung buhay niyan. Ayan naman po. Salt. Then, instant cheese. So, yan. Once na pagsama-sama na po natin lahat ng ingredients, mix lang po natin siya. Okay. Then, ilagay po natin yung water. Okay. After ng water, lagay na natin yung egg. Isang egg lang, chef? Isang egg lang po. Okay. Then, after po nyan, mamasahin po natin siya sa spiral mixer natin. Okay. Okay? Dali natin. So, let's go. Mahal mga gamit mo, chef? Hindi naman po. Sakto lang. Lock lang natin siya to make sure na hindi matatanggal yung machine natin. Then, start natin slowly. So, kailangan, may procedure po kasi to. So, develop, semi-develop, and fully develop. So, ngayon po, semi-develop pa lang po tayo kung saan imimix all together lang natin siya. Once na nag-fold na po lahat ng dry ingredients and wet ingredients, doon po natin ilalagay ngayon yung ating margarine.
para pas maging fully developed po siya. Ang mixing time niya po is 10 to 15 minutes. Depende po sa init ng ating kitchen. So, advisable po talaga, pagdating po sa bread, mas okay po yung mas mainit na temp. Talaga, Hindi po chef? yung cold temp. Cold temp po is ginagamit lang for pastry. So, sa bread naman po, mas kailangan po natin ng humidity. Ilalagyan na natin. So, yan. Medyo semi-developed na po siya. Kumusta naman yung iyong shop? Chef? Okay naman po. Every Saturday, Sunday po talaga ang busy. Malakas. kami. Opo. So, yun. So, patayin muna po natin siya. Then, i-drop na po natin yung ating margarine. Kung saan siya po yung magde-develop ng ating dough. Slow pa rin po. Then, once na mix na po siya, mag-add na po tayo ng another speed para po mas mapabilis yung develop ng dough natin. So, need na po natin stop, then another speed. Mas mabilis na to. Mas papabilisin po natin yung develop na. Ganyan lang talaga, chef, ang dami ng bawat batch or Hindi po. for the demo purposes For demo lang lang po. Pag mas marami po, yun po yung gagamitin natin. itong malaki. Opo, yung mas malaki na po. Ito naman po is capacity niya is 25 kilos. Ito po is 10 kilo. So, ginawa lang po natin is nasa half kilo. Half kilo lang. Yes po. Para mas mabilis lang po masama. So, paano ba natin siya malalaman kung fully developed na? Okay? So, papakita ko sa inyo. For example, ito kasi, yung dough natin, hindi pa siya develop. So, ibig sabihin, napuputol pa. Ang fully developed natin, mas makinis pa sa mukha ko yan mamaya. Oh, yun. Mas makinis, pag winindo faint test natin, makikita mo niya yung kabila na hindi siya napupunit. Hindi napupunit. Yes po. Then papalo po siya sa makina. Papalo po siya. So maririnig po natin yung dough niya pumapalo na sa makina. Okay na po siya. Ngayon, hindi pa yan. Ngayon hindi pa po. Hihiwalay po yung dough na yan, isihiwalay po sa bowl. Mabibilog po siya. Kaya po namin gumawa ng 5,000 pieces in one day. In a day. Yes po. So yun po yung kaya namin i-produce per day. So, yun naman ang ginagamit for the feeding. Yes po. So kaya nga po, kapag dumami pa yung, kasi maraming i-feed willing po kami na mag-expand, mag-scale up. Yes po. Kasi po, kapag iba't ibang provinces na, kailangan din po namin mag-set up at mag-partner dun sa mga bakers doon para dalhin namin yung ating mga Nutri-Flars na pre-mix na para na dun kompleto po at yung sakto yung magiging. Para Opo. nakatimpla na. Para mas mapabilis po yung production. At kung saan, Marami tayong matutulungan din ng mga small bakeries, yes. Opo. Yun po talagang target natin. Makatulong sa iba. Hindi lang tayo. Di ba, chef, malaki ang kita doon sa, cruise ship Cruise ba? ship po? Opo. But nag-decide ka na mag full-time dito sa Pilipinas? Actually, after po kasi ng contract ko sa cruise ship, nagtrabaho po ako sa land base, Doha. So yun, kung sa laki po ng sahod, siguro kaya po bumuhay ng 5 pamilya. Opo. So yun, dahil nga po sa trabaho naman kasi, hindi po nawawala yung inggit. So, hindi na po, sinabi lang ng company ko, hindi na namin kaya yung pasahod sa'yo. So, pwede ka na umuwi. So, nag-decide po ako na umuwi na dito ng Pilipinas noong 2015. Dire-diretso na po. Dire-diretso na since then. Yes So, po. natapos ka na doon sa birth pain ng negosyo? Yung mahirap na part, yung yes po. struggling part. Yes po. Pinakamahirap kasi dyan, yung tipong kahit madaling araw, ikaw lahat, ikaw maghuhugas kasi wala ka ng first tao. 4 years. Yes po. Okay. Nandiyan na lahat yung struggling na up and down yung business mo. Hahanap ka ng mga suppliers mo kung saan lugar. Ikaw magde-deliver. Andiyan na lahat eh. Tapos marketing. As in lahat. So, sabi ko nga, ang mga tauhan ko, natutulog na. Ako Ikaw nagtatrabaho nagtatrabaho pa.
Yun po yung naging struggling naman sa business. At sa ngayon naman, naging okay naman po. Kasi marami naman natulungan while on pandemic. Then doon nag-start na nakilala ko naman si Ma'am Amalia. So doon kami nag-collaboration. So nakita niya yung ginagawa kong mga buns kasi nagkaroon kami ng mga burger. Sabi niya, Chef John, gusto mo ba na i-try natin to? So nandun na yung pumasok yung, okay sige, kasi gusto ko lang din talaga makatulong sa iba. Okay. So yun, nag-develop kami ng mga new products. Then nagkaroon kami ng mga Nutri-Cookies, Nutri-Bars. Then sabi ko, sige, try pa natin mag-develop ng iba. Kung saan, nagpadala po kami sa ibang bansa, mga samples namin. Then yun, nahinto po ulit yung production ng time na yun. Kasi nag-iisip pa kami ng another venture kung paano ba namin siya papalawakin eh. So, hanap kami ng mga contacts. Then, while naman po yun, naghihintay kami ng mga other details sa contacts sa mga suppliers, may tumawag naman po ulit sa aking company. Yung po is Ingredients Corporation, na kung saan ako po ang nagko-consult sa mga malalaking company. Like, Shangri-La Hotel, Goldilocks, Bread Talk. Pag may demonstration po sa WOPEX, ako po yung pinadadala ng company para mag-demo kung ano po yung ingredients na kailangan ipalabas sa market. So, nandun po yung R&D, tinutulungan ko yung R&D, paano ba mas i-develop na mabuti yung mga tinapay nila or yung mga pastries nila. Then, pupunta ako sa mga companies like Bread Talk, kakusapin ko yung chef nila. Ako yung tutulong. For example, may troubleshoot. Kung may problema, ako yung gagawa ng solusyon. So, yun po yung naging trabaho ko sa kanila. Then, yun, bumalik po ulit sa akin si Mamaya, kinausap ako, Chef John, are you ready pa ba to collaboration for this product? Sabi ko, opo, wala nang problema kasi yan pa rin naman po yung puso ko talaga is yung makatulong pa rin sa ibang tao. Okay. So yun, develop ulit kami. Ito na nga po, pumasok na agad ulit yung mga dry product natin. Nagkaroon na po ng facilities ang ating Kaymanggi Organic para sa mga dry ingredients. So yun naman po ngayon, inumpisahan na namin itong pagde-develop ng Nutriban. Okay. Tignan natin, Chef. So, Okay na. check na po natin yung dough natin. Ganyan. So, yan. Nababago po yung dough natin. Mas kumikinis po siya. So, lahat didikit na doon Yes, sa... po. Didikit po lahat siya sa spiral natin. Ito na po yung ating finish na dough. So, i-window pane test natin siya. So, ibig sabihin, pag hindi na siya nabubutas, ready na siya para i-roll. Okay? So, dito po natin malalaman kung ready na yung dough natin. Yung dough. So, transfer na po natin Sige sa pa. ating bench. Yun. So, ipo-fold lang natin siya. Ito na po yung dough natin. Kahit hindi na po natin siya i-rest, pwede na natin siyang timbangin, then i-roll na directly. Hindi po kasi siya gaya ng ibang dough na kailangan pa nating mag-proof ng 30 minutes. Ito po, diretso na. Bakit, Chef? Ang dough po kasi natin, dinevelop ko po kasi ito na mas mabilis na fermentation. So, nag-less po ako ng ilang ingredients para mas mapibilis po yung pag-alsa ng tinapay natin. Okay. So, baligtad po ang alsa nito. Yung iba pong tinapay, paangat, ito po palapad. Pero pag niluto po siya, aangat po siya. Okay. So, timbangin po natin siya. Okay. Timbangin natin siya ng 80 grams.
Kailangan precise. Opo. So kaya po natin tinitimbang para mabilang din po natin kung ilan po yung nagagawa talaga niya sa Isang batch. batch. Ayan. Yes po. At kung saan, para yung nutrient po na pumapasok din sa buns natin is pare-pareho. Okay? So, hindi po nag-iiba-iba. Hindi po kasi pwede na may 50 grams ka doon, may 40 grams. Kailangan consistent lang po tayo. Same fermentation lang din po. Ipuprove po natin ito ng 3 oras. Then, tsaka po siya ibibake. Same procedure din po sa ibang breads na kailangan ng 3 oras bago siya i-bake. So, para makuha po natin yung double size niya. Yung ibang bread din po, medyo maselan siya sa hangin. So, hindi po dapat siya nahahanginan. Mas mabilis po kasi nagda-dry. So, pag nag-dry po siya, ang tendency po nun, yung balat niya kagad ay Malutong. yes po, lulutong po siya. So, pag ni-roll po natin siya, pangit na. Kagandahan naman po ng dough na to, kahit mahanginan siya, elastic pa rin po siya. So, yun po yung kagandahan naman ng gamit natin, yung mga Kayumanggi Organic Flour. Then, lagay po tayo ng konting oil. So, ang oil, ginagamit natin to para hindi lang dumikit yung ating dough once na niro-roll natin. Then, meron tayong ready na baking tray na may silpat. Etong silpat po na to, kahit po i-bake natin siya, sama Hindi natin sa loob nasusunog. ng oven, hindi po siya nasusunog. So, ayun ang po yung kagandahan ng silpat natin. So, kahit wala po siya ng mga oil na, diretso na. Kaya, i-round lang po natin siya. Eto na po siya. Beautiful. So, ganyan po kakinis yung dough natin. Kala mo kadali, ma'am. Pero pag ikaw, I'm sure hindi mo nga kakayanan. So, yan. So ngayon, chef, kumusta ang business mo? Sa ngayon naman po, okay pa rin po. Kasi may sinusuplayan po kaming mga caterings. Oh, Yes po. okay. Every weekends po, ang caterings namin, wala naman pong palya. Kahit pa paano. Yung mga bread na sinaserve nila yung parang appetizer, ganyan. Hindi po. Ang binibigay po namin sa kanila is wedding cake, birthday cake. Ah, Yes cakes. po. Yun. Kami po ang nagsusupply sa kanila. Ah, okay. So, gano'ng katagal yan lulutuin, chef? 8 minutes lang po. Ah, bilis. So, ipoproof natin Pero may siya proof 3 ka na oras. 3 hours. 3 hours. Then, baking time niya po is 8 minutes lang. So, mas matagal po yung laboratura natin kaysa po sa Actual cooking. Yes. Kumbaga, sa production naman na po, dire-diretso na po siya ng production kaya wala po magiging problema sa baking. So, may umaalsa habang nagmamasa sila, may nagbe-bake na. Dire-diretso. Wala pong putol ang magiging production. Kaya yung mga tao Dire-diretso. natin, hindi mawawala ng trabaho. Gusto niyo po i-try? Paano magbilog? Hindi na po. Mga abutin tayo 3 hours. Yan. Mabilis na nga po siyang bilugin. Kaya po pinaghihiwa-hiwalay para pag the-bake siya, hindi po siya didikit-dikit. Ito na po yung ating natapos na produkto. So, ipapasok na po natin siya sa proofer. So, dito po natin siya ngayon papaalsahin. So, kailangan po wala siyang ibang kasamang tinapay. Siya lang. Siya lang po. Bakit, chef? Kasi po para yung meron po kasi siyang tawag dito moisture na nilalabas, then yung kanya pong yeast. Medyo iba po kasi yung amoy ng yeast. Pag nahalo po sa ibang tinapay, magre-react po siya. Magko-contaminate. Yes po, magko-food contamination po. So, iniiwasan Ayan. po natin may kasamang iba. So, wait for 3 hours. So, wait po natin ang 3 oras. Close muna po natin. Then, after 3 hours,
So, pag binake po natin siya, Mm-mm. eto na po yung kalalabasan niya. Ito na po, chef, no? Yung naluto natin. Yes po, eto na po siya. Lalabasan natin sa oven. Yun. Ang laki ng linakay, no? Yan. Ready to eat na to, chef. Yes po, ready to eat na po. So, mas okay po na tikman Gusto nyo. yung tikman, ma'am? Yes po, dapat po matikman nyo. Eh ba, mainit? Sige po, pwede po. Mas okay po yung mainit. Mainit. Sige ma'am. Tikman na natin. Magugustuhan ko ng bata kasi hindi niya malalasahan yung mga Gulay. Yes po, hindi niya po malalasahan yung mga gulay. Opo. Yan ang mga kagandahan ng developing natin. Parang pandi... Ano ba yan? Parang Empanada. Brand. Yung brand na tayo. Mami, pakagat na. Kaya sa'yo. Sarap, Bob. Ganun lang pala kakonti yung flour. Powder po natin. Yes po, kasi para hindi po masyadong lumasa yung aroma niya. Kasi pag mas maaroma po, hindi nagugustuhan kagad ng bata. Pero calculated naman po yung Yes po. nutrients niya. Kasi po, yung isang kalabasa, ang isang kilo nun, 100 grams lang. So 10% lang po nakukuha natin. Talaga? So, ang liit po niya. Kaya pag kumain ka ng halos yung 100 grams na yun, para kang kumain ng isang kilo. So, hindi po siya, yung proportion po niya talaga, Ganun calculated pala. po yun. Yes po. Na como powder na yan, pag inihalo mo, yung nutrients niya, katumbas ng isang pirasong ganyan ng kalabasa, kamote na kalahati, ganun po siya. Kamote, ang yield po niyan ay nasa 20% lang. Yung isang kilo mo, 200 grams lang ng powder. Munggo is nasa 75%, yun ang medyo malaki-laki. Yung malunggay ay 6% lang. 6% lang. 6% Opo. lang. So yun, kaya tingko konti lang na powder ang nilalagay po natin. Kasi Pero nandun na po yung nandun na po sustansya. lahat ng sustansya niya. Kasi hindi kakainin yan ng bata eh. Opo. Malunggay, pakain mo, hindi kakainin Hindi yan. po niya kakainin Pero yan. ihalo mo sa tinapay, kakainin niya. Yun. Then, in-enhance po namin yan kasi before, ang sugar niya is 50%. Ganyan, ginawa namin is 100%. Kumbaga, mas matamis siya kaysa before. Para mas magugustuhan Yung bread? Yes po. Yung magugustuhan kagad ng bata. Dahil nga po may lasa na. Opo, may lasa na siya. So kahit hindi mo siya lagyan ng palaman, po pwede na. Wala nang palaman eh. Opo. Kakainin mo. Nasaan ay kape? O meron po tayong kape. Gusto niyo po magkape? Ando na po tayo. Tara! Ano yung mga cakes? Ginagawa niya. Ito yung mga dami lang po. Meron kami dito before, no isang 2 weeks ago, meron pa kami dito. So inalis ko na po yung tower ko dito na malaki. Ito po nung ano po ako sa Culinary Institute of America for pastry skills. Then ito po yung sa Doha. Nag-aral po ako ng private class ng French desserts sa Doha 2019. May mahal ang cake eh. Ay, kumbaga, hindi naman po ako talaga, hindi ko po natapos yung college ko. Kasi nung time po na yon, nasa San Miguel Corporation po ako, nagtatrabaho. Kinuha po ako ng mga tito ko. So, nasa culinary center po sila. So, sabi nila, gusto mo magtrabaho dito. So, while nag-aaral po ako, sinubukan ko po doon. So, parang OJT, ganon. Then, napamahal sa akin yung trabaho. Naging assistant ako before. Then, upgrade nila ako sa pastry chef. Kung saan kami nagde-develop ng mga product ng mga Pizza Hut, yung Pandi Manila. So, doon na po namulat yung ano ko, yung kaisipan ko pagdating po sa mga bread and pastries. Then, after nun,
Nag-aaral nga po ako. Hindi ko na po natapos kasi sabi ko po, gusto ko mag-ibang bansa. Gusto ko mapagtrabaho ibang bansa. Lagi ako nakatingin sa langit. Sabi ko, gusto ko makasakay sa aeroplano. So, yung time na yun, may nag-offer sa akin sa Saudi Arabia. First job ko po sa Saudi. So, naging cake artist po ako doon. Then, after ko po doon naman po ako nag-cruise ship. So, yun, nagdire-diretso na po. So, yun, dire-diretso po. Continuous learning pa rin po habang nasa ibang bansa ako. Attend ng mga seminars, nag-aral, yung puro ganun po, continuous, dire-diretso po. So, yun po yung naging career ko naman. Ma'am Amalia, Chef John, maraming salamat at na-witness natin yung buong cycle, ma'am, no, from the farmer side, Grino yung plant, pre-process, at nakarating kay Chef, ginawang Nutriban. Okay, ma'am. Ano yung talagang pinaka-main purpose ninyo? Ba't nyo ginagawa ito? Ang talagang layunin natin, unang-una, mapalakas natin at mapaasenso ang ating agrikultura dito sa ating bansa at itaguyod ang organic, sustainable and regenerative agriculture para buhayin natin yung ating lupa at pag meron tayong buhay ng ating lupa, bubuhayin tayo nito ng mga masustansyang pagkain na makakagaling at makakapagbigay ng sustansya sa ating katawan. At lahat po ay masaya dahil nasa agrikultura po ang pagkain, ang buhay at lalo na kung gagawin natin itong business or agribusiness, lalong mabilis ang asenso natin. Yeah. Chef John, kumusta naman yung na-involve ka dito sa advocacy nila, ma'am, no? From chef to incorporate mo yung produkto sa products mo. So yun, masaya po ako nung naging collaboration kami ni Ma'am Amalia kasi nga po nung nasabi niya sa akin about sa organic, then makakatulong sa mga bata. So mas gusto ko po talagang makatulong sa mga bata at sa iba pang mga bakers para mas lumawak po ang aming organization. Yeah. Ma'am, paano kayong makakontakt? Organization ninyo? Yeah, kami po as Kayumanggi Organic. We are on Facebook, Kayumanggi Organic, Instagram, and we also have a website, www.kayumanggiorganic.com. At kami po ay nandito lang sa Angat, Bulacan. You can come and visit us dito sa ating farm. At ang amin pong contact details para po mas mabilis, it's 0917-552-9883. Okay. So we'll wait for you po. At willing kayo, ma'am, ituro yung technologies ninyo para ma-spread sa buong Pilipinas. Opo, kailangan po natin ng cooperation, collaboration dahil malaki po ang trabaho natin. Marami tayong mga undernourished at mga kababayan na kailangan kumain ng masustansyang pagkain. Hindi po namin kaya ito ng kami lang. Kailangan marami tayong magtulong-tulong. Pag nagsama-sama tayo, together we can rise para sa bagong Pilipinas. Yeah. Sir John, Chef, your chance, i-promote mo naman ng iyong business. Yes po, okay po. Dito po sa Angat, Bulacan, dito yung po matatagpuan ang Cream Puff Shell, Cakes and Pastry, kung saan kami po nagsusupply sa mga caterings. Ang sinusupply po namin is cakes and pastries. Meron po kami mga rental cakes, birthday cake, baptismal cake, and meron din po kami mga corporate events kung saan kami po nagkikater sa inyo. Okay. Paano rin kayo makakontakt, sir? Pwede nyo po kaming kontakin sa aming Facebook page, creampuffshell.com. And also, you can contact us at 0926-840-5664. So, maraming salamat po. Chef, thank you so much. Thank you so much. Ma'am, thank you so much. Maraming salamat po sa agribusiness and tulong-tulong po tayo. And again, thank you so much for supporting our first grand meet and greet. Yes, Doon yes. namin na-meet sila, ma'am. Very exciting, really worth it no po na makarating kami, marami kaming nakilala at yun po yung umpisa talaga ng pagtutulungan natin ng bawat isa. Thank you. Thank you so much po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.